Hello everyone. I know it's 12:30 a.m. in the morning and it's Monday. So nakatulog ako kanina and then I'm browsing my newsfeed and then nakita ko naman tong isang babae nagrarally about na parang ang mahal ng tuition fee, parang ang laki ng it's a very big deal sa kanila na pinapahinto ni Duterte yung ni Tatay Digong yung school, yung mga sa Pilipinas kasi ngayon lockdown at home quarantine. Hello Day, I'm just sharing my opinion lang, no? Kayo kasi mga Pilipino dyan, hindi kasi nyo, parang ang dami kasing, hindi ko naman nilalahat na marami mga otak talangka, no? Tingnan nyo nga ang nangyari sa Italy ngayon, ang daming namatay, ang daming na-infect sa coronavirus, which is Europe is more nicer than our country. Ha? Mga baga kayong bugnaong din na ba? Ang kapal ng mga mukha ninyo ba? At may paralirali pa kayo at lagi inyong kinukutsa si President Rodrigo Duterte na hindi nyo naman alam kung ano ginagawa ni Rodrigo Duterte sa bansa natin na kay laki-laking magandang improvement nangyari sa bansa natin. And then puro lang kayo dyan, reklamo. Paano na lang kung hayaan ni President Rodrigo Duterte? O sige, magtrabaho kayo dyan sa labas. O sige, okay lang, walang problema. Walang problema, o sige. O sige, mag-school kayo. At kayo ay mahawa-hawa kayo dyan at lahat mamamatay. Bakit? Lahat ba ng mga tao dyan sa Pilipinas makabili ng alcohol, makabili ng mask, di ba? Kung hinayaan kayo ni President Rodrigo Duterte dyan na magkalat-kalat yan sa labas at normal lang yung mga galaw-galaw ninyo na nakipagchismisan kayo dyan sa labas, nakipag-anuhan kayo dyan. Mga baga kagnaong, Day. Ako rin na ano ba ako, Day? Na hindi ko alam kung ano ang pinaglaban nila, Day. Na para lang din naman yan sa kapakanan ng bansa natin. Paano na lang kung si President Rodrigo Duterte hindi yan ginawa na home quarantine kayo at walang lockdown ang mangyari. So, sila lang talaga come and go yung mga Chinese sa bansa natin. Ano na lang mangyari sa Pilipinas? Ha? Siguro lahat na marami siguro mamamatay. Ilang milyon kaya, ilang thousand kaya katao siguro mamamatay kung walang home quarantine, walang lockdown mangyari dahil Philippines is a very crowded, is a very ang daming tao. So madali-dali lang talaga magkahawa-hawa. Ha? Marami kasing tao na hindi nila intindihan. Marami silang reklamo na home quarantine lang sila for 1 month. Ang dami parang sinisira na ni Rodrigo Duterte yung mga buhay nila, yung mga future ng mga anak nila, yung mga nagugutom sila. Huy, giatay mo ha. Ang daming mga tambay sa Pilipinas walang trabaho. Hindi nga yan mamatay for how many years nga? Tapos kayo, ang dami yung mga reklamo. Ito kasi nag-reconnecting ako everyone. Sorry, dahil siguro yung signal ko. Ito kasi yung common problem ba? Ako talaga hindi pa kasi ako inantok kasi everyone parang na-carried away lang talaga ako, parang na-imber na ba ako, parang tumaas ba yung cholesterol ko habang nakita ko yung isa namang babae dyan na nagrarally na parang ang mahal, parang broken hearted gaday. Ano bang nangyari? Magkano ba binabayad ninyo dyan sa mga animal na mga kalaban ni Duterte dyan? Tingnan nyo nga ha, isipin nyo ha tayo mga Pilipino. Walang presidente na katulad ni Rodrigo Duterte na ganyan ang ginagawa from previous president natin nangyari. Ilang presidente nagdaan sa bansa natin, ako, nasa 40 pa ako, pero alam ko, ha? Sa daming mga good improvement, sa dami-daming ginagawa ni President Rodrigo Duterte na hindi ginawa ng previous president na nakaraan sa mga pangulo sa bansa natin. Ha? Tapos, ganyan-ganyan lang kayo. Parang akala ninyo napaka-easy lang ang ginagawa ng presidente natin. Ang dami nyong reklamo, giatay kayo, wala naman kayong ginagawa. Pinoprotektahan lang din naman kayo ni President Rodrigo Duterte natin na hindi kayo magka-hawa-hawa dyan. Lahat. Tapos parang isang buwan lang, parang ang dami nyo ng reklamo. Bakit hindi natin itry gayahin yung bansang Japan? Yung ibang bansa. Katulad ito sa Japan. Ha? Walang kaasinsuhan ang bansa natin nang dahil sa daming mga utak talangka ng mga Pilipino na hindi makipag-cooperate kung ano man ang mas mabuting mangyayari sana para sa bansa natin. Ha? Ano akala ninyo?
Si President Rodrigo Duterte, kumakain niya yan sa kalenderya. Anong gusto ninyo? Porque Presidente si Rodrigo Duterte, hawak ng lahat ng buhay ninyo. Mapisti kayo. Ito lang akin ba? Yung mga nagrally-rally dyan. Ako, pasensya na kayo dahil this is my comment. Isa kasi akong commentator din ba? And this is my opinion. Andito ako Pinas ngayon, nakakagulat. Ultimo baby na sa labas, nakita ko. Tingnan nyo, walang o baka sabihin naman ng iba dito, ikaw nga nag-date nga kay daddy mo sa 30 Sunday, ganun. No, iba ang Japan, iba ang Pilipinas. Ha? At dito sa Japan, meron kami mga personal hygiene dito. At we need to follow. Nandun sa instruction kung paano natin iwasan ang coronavirus. It's not me naman talaga na hindi tayo pwedeng lumabas. But sa Pilipinas, maraming mga tao sa Pilipinas na walang mga personal hygiene. Ha? Kaya, talagang nakakatakot maglabas-labas dyan sa Pilipinas. Ha? At isa pa, kung walang quarantine nangyari, home quarantine, walang lockdown nang mangyari sa Pilipinas, hindi yan ginawa ni President Rodrigo Duterte sa bansa natin, ano na lang mangyari? So, isili lang yung mga coronavirus galing ibang bansa, pupunta sa bansa natin dahil yung bansa natin walang guard. Punta tayo sa Pilipinas, doon tayo magtatago dahil sa Pilipinas okay lang, walang lockdown doon. So, ano na lang mangyari sa mga Pilipino? Hindi nyo ba naisip yan? At kayo dyan, huwag kayo masyadong arte. Dahil maraming mga Pilipino, walang matrabaho, mga batugan. Na how many years na walang trabaho, nabubuhay nga. Tapos kayo, nilalockdown lang kayo isang buwan para sa kapakanan, para sa mga kalusugan ninyo dyan, mag-inarte pa kayo. Mga OA kayo. Tapos, para nirally dyan, paano na kinabukasan, sinisira ni Duterte, yung kinabukasan ng mga anak namin, yung mga yung walang trabaho, ang dami yung mga arte ginoo ko. Bakit? 100% ba talaga kayo, yung mga anak nyo pinapaaral ninyo, ay talagang pagkatapos mag-aral dyan, ay trabaho yan, hindi yan mabubuntis yung mga iba dyan. Mga OA kayo masyado. Lahat na lang sinisisi ng presidente. Minsan isipin nyo din yung mga sarili ninyo dyan. It's not all about Presidente si Rodrigo Duterte ay yung mga desisyon niya, lahat-lahat. Iniisip din niya ng Pangulo, oy. So dayo, di ba Catherine? Ingat kayo dyan. Ako lang talaga, hindi lang talaga sa yung sabihin ninyo dito na nakialam na naman ako or whatever. This is my kumbaga opinion. Ito lang ang opinion ko dahil Pilipino ako. Kahit wala ako sa bansa, alam ko kung ano ang Pilipinas dahil Pilipina ako. Nandito ako sa Japan, kahit mayroong coronavirus dito, masasabi ko pa rin na safe kami dito dahil ang mga Japanese, talagang kung saan kami dito, mayroong maraming alcohol, libre, at mayroong mask, and then yung mga tao dito, talagang lahat ng mga tao dito nag-iingat talaga. So, aware kami sa isa't isa dito. Okay? Hindi katulad sa Pilipinas, ang Pilipinas mainit. Ang Pilipinas, mga kulang sa facilities ang mga hospital. Ang Pilipinas, maraming taong walang pera, walang panggamot. At kung pupunta ka man sa public hospital, matigo ka lang doon. Dahil in honestly words lang naman talaga, sa Pilipinas, ang ini-entertain lang dyan, yung maraming pera. Pag wala kang pera, dyan ka lang sa tabi-tabi. Totoo yan. I'm not lying, I'm not joking. Kahit marami ka pang pera, kung mahawaan ka ng coronavirus at ma-dead ka, dead ka na talaga, okay. You're evict in this world na. Kaya inialagaan lang ni Rodrigo Duterte ang bansa natin, mga tao, kayong lahat. Na hindi magkahawa-hawa. Ha? Bakit? Kapakanan ba yan ni President Rodrigo Duterte na ilalockdown niya o iano niya yung bansa natin? Sa inyo yan. Ha? Sa inyo yan. Lahat dyan. Dahil lahat ng Pilipino walang pera. Hindi lahat mayaman. Tapos kayo, ang dami yung mga arte, daming reklamo na parang nakikita ako sa
sa newsfeed ko minsan na ginagawa niyong demonyo si President Rodrigo Duterte. Napakawalang puso ninyo, napakawalang hiya ninyo. Isipin ninyo ha, walang ibang presidente na tumutigas dyan sa mga drug lord dyan sa Pilipinas. Yung ibang mga presidente dyan. Ano ginagawa? Mga talawan, mga puti kag itlog. Ha? Sino? Sino ang presidente dyan na nakatsinilas ng naglalakad? Hindi nagpa-special VIP. Pero maraming ginawa. Maraming mga sosyal dyan, mga edukadong mga presidente nagdaan sa bansa natin. Puro lang paek-ek. Oo. Tapos alam nyo, diyan lang talaga ako no nabibisit na Imberna, no? Si President Rodrigo Duterte, itong mga Pilipino walang kakuntintuhan. Walang kakuntintuhan lagi. Kahit na sino pang presidente ang mamuno sa bansa natin, ang bansa natin is Pilipinas na yan. Marami na yung problema. Although I'm not a government staff or I'm not kumbaga, wala naman akong pinag-aralan o wala akong but alam natin lahat dahil alam ko Pilipino ako. Kahit na sino pa, ba't magpapasalamat tayo nang dahil si President Rodrigo Duterte matapang? Ha? Nandyan ang tapang. Ha? Hindi na sisilaw sa pera. Hoy, president ka. Sige, si President Rodrigo Duterte, totoong hero, totoong tatay, totoong nagmamahal sa bansa natin. Kaya please lang, tigil-tigilan nyo na yung pagkukutya kay President Rodrigo Duterte. Dahil kung kayo man ang maging presidente, iwan ko lang kung kaya nyo ba yung ginagawa ni President Rodrigo Duterte. Hindi madali maging presidente, oy. Tapos kayo dyan, para akala nyo kung sino, ang dami nyo reklamo, yung mga yawa kayo. Tapos kung magka-coronavirus kayo dyan, sisihin nyo naman si Rodrigo Duterte. Sana bubukas ito presidente natin. Sana kinakarantin. Sana inano niya yung lockdown. Noon pa, ganon. Oh. Iwan ko lang kung saan talagang lugar ang tao. Maraming mga utak talangka. Maraming mga Pilipinas walang kaasinso-asinso eh. Bakit na lang? Ha? It's only temporary home quarantine. It's only temporary lockdown. Ha? Bakit? Gusto nyo dyan mga Pilipino na forever na lang tayo naka-lockdown at naka-quarantine? Forever na lang tong coronavirus? Ha? Yan ba gusto ninyo? At mga Pilipino wala. Yung ibang bansa ngayon tahimik. Ang Pilipinas lang ang napakaingay. Ang daming arte, ang daming ik-ik. Tapos, rally-rally kayo dyan. Hello, Day Catherine. Hi sa... So, di ba? Nakakatakot. Ang daming reklamo. Na, this moment, this time, dapat talaga magkaisa tayo. Dahil look at Europe, Italy. Italy is more nicer than our country. Tingnan natin ang news. Tingnan nyo ang news, subukan nyo. Diba? Tingnan nyo ang news. Ang daming namatay. Alam niyo sa totoo lang, I know this is very late night, no? But I'm talking here. I'm in a hyper. But nakikita ko yung nagrarally-rally. Iwan ko parang, Day, ano ka ba, Day? Ano bang tinitira mo, Day? Ha? Nakasuyop ka ba ng shabu doon sa lab ni, Day? Doon sa may, Day? Kung ano-anong mga pinagsasabi. Yung pagrally-rally nila doon sa labas, iwan ko lang ha, iniisip pa nila yung nagrally-rally sila dyan sa labas, iwan ko kung magkano bayad nila dyan. I'm sure siguro mayroong behind on that rally-rally. Ha?
Ginagamit na naman nila yung ganon para atakihin si President Rodrigo Duterte. No, hindi nyo masisira si President Rodrigo Duterte, uy. Nang dahil sa mga reklamo ninyo dyan. Isipin nyo ha, rally kayo dyan. Magka-coronavirus kayo, uwi kayo sa bahay ninyo. Hindi nyo alam, nagka-coronavirus ba kayo dahil hindi naman talaga automatically malalaman ng tao na nagka-corona ka na. Pag uwi mo sa bahay, nandun yung mga anak mo, haghag, yun yung asawa mo, yung pamilya mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo. Na dapat sana nandun ka lang sa bahay mo. Ingat kayo dyan, Catherine, ha? Ingat kayo dyan. Alam ko talaga, napaka talaga ngayon. Marami akong kaibigan ngayon na stranded dyan sa Pilipinas, hindi nakabalik dito sa Japan. Hindi, nakikita ako, ang news ngayon, nakikita ako, bakit ang daming tao pa rin sa labas? Nagrally-rally, nag-ano-ano dyan. Oh my God. Ewan ko lang ha. Kung sabihin nila na si Tatay Digong ay demonyo, kung demonyo yan si Tatay Digong, matagal na kayong pina-firing squad dyan. Ha? Dahil matigas ang ulo ninyo. Magpasalamat kayo, hindi tayo nagkaroon ng presidente katulad ng North Korea. Na sobrang stricto. Na walang no more chance. Isipin nyo nga lang ha. Sobrang spoiled tong mga Pilipino masyado. Masyadong OA, masyadong maraming arte. Ang iniisip lang kasi ng presidente natin, ang bansa natin ay nasa pa tayo. Kumbaga, ang ekonomi natin hindi pa ganong at saka marami pang mga Pilipino din na mga batugan, na mga walang pera na can't afford the hygiene. Hindi lahat ng mga Pilipino na can afford the hygiene, the alcohol, the mask. Kaya, ang iniingatan ni President Rodrigo Duterte kung bakit nila-lockdown ang bansa natin. Hindi naman ako friend ni President Rodrigo Duterte, but daytay, suno unaji imi. Yung parang ganun ang ibig sabihin nun. Na, siyempre, sa labas, maraming tao. Di ba, pag Pilipino tayo, di ba? Magkasalubong ang daming tao, dikit-dikit. So, yan ang madali lang magkahawa-hawa ang coronavirus. Hawak-hawak. Tapos hatching-hatching, walang mga tissue, walang mga handkerchief, tapos punas-punas kung saan-saan. So, tayo naman, hindi natin alam, hawak-hawak tayo sa mga handle dyan kung saan-saan tayo hawak. So, it's very easy lang talaga na mag-spread ang coronavirus sa Pilipinas kung walang lockdown at walang home quarantine. At hindi kayo mamamatay na hindi kayo makapag-school. Bakit? Alam ko din naman maraming mga ayaw sa school. Bakit? Alam nyo ba 100% na yung anak nyo gusto ng school? Char. Parang inaano ko lang yung sarili ko. Char. Kaya wag kayong masyadong na sinisira nyo yung kinabukasan ng mga anak namin. Ang mahal-mahal lang tuition fee. Ang mga ganon. Hay naku day. Wag kang manguna. Dahil this is only temporary. Ha? Hindi yan kababa ng IQ ng anak mo isang buwan. Ha? At hindi nyo yung mga estudyante dyan nagrally-rally na ang sarap pag-untog-untugin. Ha? Hindi yan ikababa ng IQ ninyo. Maputang ina kayo dyan. Na isang buwan. Ha? Baka matigok pa kayo kung rally-rally kayo dyan lagi. Kung magka-coronavirus kayo. Andin yung mga nasa likod pala ng mga pag-rally-rally nyo dyan, hindi kayo tutulungan. Ginagamit lang kayo. Ay naku, napaka-uwi talaga. Nagugutom kami sa isang buwan. Ganon. Ang daming mga arte. Sus, Ginoo ko. Tanungin niyo yung kapitbahay ninyong mga batugan na walang trabaho. Kung bakit sila nabubuhay isang buwan, hindi sila nagreklamo. Na dami-dami mga tambay sa Pilipinas. Ang daming arte, ang daming yung isang buwan lang pinakwarantin, parang martial law na. Anong gusto niyo? Martial law kayo dyan.
Quarantine lang yan. Temporary because mayroong coronavirus. At kayo mga chismosa dyan sa Pilipinas, doon muna kayo sa group chat. Huwag muna kayo magkita-kita sa labas. Dahil delikado ang coronavirus ngayon. I'm just concerning. Ha? At kayo mga kabataan dyan, nagrali-rally dyan sa kalsada, umuwi kayo sa bahay ninyo, pasaway kayo. Bakit? Mga matalino ba talaga kayo dyan sa school? Mga napakabubo ninyo, puro lang kayo pakyot. Puro lang kayo pasyuta-syuta. Puro lang kayo patsaring-tsaring doon sa mga crush ninyo. Hindi naman talaga kayo nag-aaral. Ha? Kung matalino kayo, bakit dyan kayo sa kalsada ngayon nagrali-rally, ha? Mga pisti kayo. Makakabuisi talaga itong mga kabataan ngayon. Iwan ko kung anong pinaglaban nito. Ha? O baka pinaglaban lang ng mga pisti na to na hindi nila makita yung mga syuta nila. Wala silang pangrason sa mga nanay nila. Kaya to nanggalaiti siguro na kinakarantin isang buwan, walang pasok. Magtiyaga muna kayo sa sa FaceTime. Mag-TikTok na lang kayo sa bahay muna. My God, tulungan nyo muna yung nanay ninyo for 1 month, maghugas ng pinggan. Giatay. Parali-rali dyan sa labas, akala nyo kung mayroon kayong magandang binigay sa bansa natin? Anong binigay nyo sa bansa natin? The winner. Philippines. Pinakamatigas ang ulo. Sino ang winner? Philippines. Ibang bansa, tahimik. Walang mga tao sa kalsada. Walang taong masyadong gumagala-gala. Ang Pilipinas, puno. Nagrally-rally. Ha? Dapat sana, mahirap na nga tayo. Sana wag magtigas-tigas sa ulo. Dahil alam naman natin na sa Pilipinas, ang may pera lang talaga ang buhay. Ang walang pera ay sorry ka na lang. Bakit? Mapera ka. Kung magka-coronavirus ka, mayaman ka. Anong pinaglaban mo? Nagugutom. Pinaglaban mo na nga dyan na nagugutom ka. Hindi magka-coronavirus ka. Ilalo ka maded. Pag pumunta ka sa ospital, hindi doon ka lang sa tabi. May coronavirus yan. Tsaka wala yung pera. Wala kaming panggamot dyan. Oh. Okay lang kung may pera ka dahil entertain ka talaga ng mga doktor doon. Hello de Karen, mag-amping kayo diyan de ha. Mag-ingat kayo diyan. Wala mga disiplina. Ako kagigising ko lang, nagbros-bros ako ng nakita ko yung post ng kaibigan ko. At nakita ko na yung isang nagrally-rally doon na isang estudyante na parang mayroon siyang pinaglaban na para bang sa pag-declare ng presidente natin na i-quarantine, home quarantine, temporary lang naman, temporary at lockdown dahil iwas muna na may makapasok na mga ibang dayuhan sa bansa natin para hindi lalong kakalat ang virus at home quarantine muna dahil alam naman ng presidente na hindi lahat ng mga tao dyan na mayroong personal hygiene makabili ng alcohol. Yung iba namang Pilipino na sa ibang bansa nga hinahakot ang alcohol, dinadala dito sa ibang bansa, dinegosyo. So lahat ng may mga pera dyan, wala na, hinahakot ang mga alcohol. So hindi lahat dyan may alcohol or hindi lahat mga tao dyan safe. Kaya mayroong home quarantine muna in temporary. Andin yung mga estudyante dyan ng mga utak talangka na akala mo mga valedictorian, mga bright, mga matalino, para rally dyan na parang nabawasan ang IQ nila na for how many days na hindi sila nakapasok sa school, char. Ha? Iwan ko kung anong pinaglaban. Na ang mahalang nila puro na lang reklamo, puro na lang ganyan mga sinasabi, puro na lang si Duterte pangit. Ha? Ano ba problema? Kung hindi yan ginagawa ng presidente natin, ano lang nangyari sa bansa natin? Ha? Wala na talaga. The winner ng Pilipinas. Wala na. Iba talaga ang Pilipino as in promise. Grabe, iba talaga, iba ang talent. Na hindi talaga kayang i-compare sa kahit ibang bansa. Tingnan nyo ha. Pag sinasabi na i-quarantine, magsilabasan.
Pag sinasabing walang quarantine, nandun lang sila bahay. Dati dyan, yung may volcano dyan, na pinagsabihan na lalabas kayo ng bahay o mag-evacuate kayo, hindi nag-evacuate, nandun lang sa bahay. Ngayon na i-quarantine dahil may coronavirus, magsilabasan sa bahay. Ewan ko lang kung saan talaga. And then, mga estudyante dyan, pinaglaban ang kinabukasan, yung mga katalinuhan, yung ang mahal ng ano, iwan ko kung ano pinaglaban nila. Na if we know. Ha? Bakit? Pag nag-aral kayo, yung connection ko very low. Bakit? Kayong mga ralihista dyan ng mga estudyante, na mga sarap niyong pangkusion, mga bilat ninyo diha, mga boga ninyo, ha? Either, ha? Siguro sinusuhulan kayo, or siguro nabibisit kayo dahil quarantine, ginagamit, alam ko ginagamit to ng mga ano may nasa likod dito Bakit nung nag-aral kayo, mga visit kayo, ha? Nakinig ba kayo ng maayos sa mga teacher ninyo, ha? Hindi. Palagi lang kayo nagpa-cute-cute. Baka magalit naman to sa akin dahil binubuking ko sila. But in honestly lang naman talaga, sana we need to follow muna sa batas. Dahil hindi tayo ang presidente. At ang ginagawa ni President Rodrigo Duterte para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Ha? Kaya please lang, gusto nyo pa isa-isahin ko dito kung anong ginagawa ng president natin? Although I'm not hindi naman ako lagi talaga, pero I'm a Filipino, alam ko. Ha? Kung i-compare natin sa mga previous president nagdaan sa bansa natin. Ha? President Rodrigo Duterte is a hero, is a father. Kaya huwag nyo siyang kutya-kutyain, huwag nyo siyang ibuli-buli dyan sa social media, huwag nyo siyang gawan-gawan ng mga istorya dyan ng mga hindi maganda, ha? Dahil hindi kayo presidente, ha? At isa pa, magpasalamat kayo na hindi si Noynoy Aquino pa ang presidente natin, bobo yun, ha? Yan ang presidente natin. Dapat mayroon tayong presidente na matapang, katulad ni President Rodrigo Duterte. Magpasalamat tayo dahil mga Pilipino wala disiplina, ha? Hindi natin kailangan ng presidente na masusuhulan lang basta-basta bukang pera, ha? Dahil ang Pilipinas, kaya nga very sad. Kung saan man tayo pumunta sa ibang bansa, anong tingin nila sa ating mga Pilipino? Kahit hindi tayo ganun, ang tingin nila sa atin makatulong, ang tingin nila sa atin napakalulibel natin, ang tingin wala tayong value, ang dahil lang din sa atin, ha? Ang dahil lang sa atin. Dahil nandyan na lahat sa Pilipinas, mga Pilipino lang talaga ang may problema. Kaya forsake para sa bansa natin, para hindi na tulala, at magdasal tayo na magkaroon ng gamot ang coronavirus. At as I search on internet, on YouTube, I'm watching, nakita ko na ang saging ay hindi pala cure, but all the vegetables, fruits are good for the health. Hindi ang saging ay hindi cure sa coronavirus, but kailangan din natin ng mga ganong pagkain dahil mayroon din yung mga vitamina. At isa pa, tigilan nyo na yung pagrari-rari ninyo dyan sa labas dahil sa totoo lang naman talaga wala kayong ka-IQ at hindi kayo matalino, ha? Nagpasikat lang kayo masyado dyan na walang kadahilanan, baka mag-coronavirus pa kayo, wala na. Kung magkahawa-hawa, magkaroon ng coronavirus, paano na lang kaya kung ang Pilipinas maging katulad ng, wag naman sana, ng Italy? Ano kaya mangyari? Yan ba ang gusto nyong mangyari? President Rodrigo Duterte is just protecting our country.
and all the Filipinos. Kaya kayo, huwag kayong magtigas-tigasan ang ulo ninyo dyan. Parang akala nyo, napakatalino nyo sa school ninyo, napakabobo pa naman ninyong lahat. Mga ralahista kayo. Tumigil kayo ha, visit kayo. Isipin nyo na lang. At saka isa pa, I hate those people na laging sinisiraan si President Rodrigo Duterte. Alam nyo, ang ginawa ni President Rodrigo Duterte nung una pa lang na naging president siya, nung bago pa lang siya naging president, hindi yun ginawa ng lahat ng mga naging presidente ng bansa natin. Ha? Naibulgar yung mga high syndicate sa bansa natin. Ha? Although tao lang si President Rodrigo Duterte, hindi siya Panginoon, he's just only a president, but let's do appreciate na nagawa niya yun, na hindi ginawa ng mga previous president na nakaraan sa bansa natin. It's because all of them are very coward. Pasalamat tayo na mayroon tayong presidente na katulad ni President Rodrigo Duterte, na kaya niyang pinaparid ang mga mga drug lord, mga big time drug lord, mga pagawaan ng mga shabu, which is yun ang nakakasira sa mga Pilipino din. Ha? And then, yung mga project na ginagawa ni Presidente sa bansa natin, ano yan? Hindi nyo ba yan nakikita? Hindi ba yan nakita ng mga Pilipino? Nung hindi pa si President Rodrigo Duterte ang namuno sa bansa, ang Mindanao nakakatakot. Pero pag pumunta ka ngayon ng Davao, ang ganda ng Davao. Davao is the one safe place to visit in Philippines. Dati kinatakutan ang Davao. Ha? If you go Cebu, if you go Manila, kahit sa amang bansa, tingnan nyo yung Pasay River, napakadumi niya noon. Ang ganda na, napalinis ni President Rodrigo Duterte. Ang Boracay, ang daming mga magagandang beaches na mga tourist spot ngayon hindi lang Boracay, ang daming naglabasa ng mga magagandang view sa bansa natin. Ang daming mga investor na pumunta sa bansa natin. Ha? Ang daming project na ginagawa ni President Rodrigo para sa bansa natin. Yung mga tulong sa mga matatanda, sa mga bata, kung ano-ano mga karapat-dapat para sa Pilipino. Nangyari ba yan sa mga previous president natin? Wala, binubulsa nila lahat. Ha? Paano na lang kaya kung si Noynoy Aquino pang naging president ngayon? O hindi pa napalitan? Bubo yun. Bahala kayo. Total kami, mayaman kami. Mayroon kami protection dito, mayroon kaming guard. Bahala kayo mga Pilipino. Basta kami, okay kami. Kasi giatay ko na sa yun. Ang sarili lang niya ang iniisip niya. Not like ngayon, tingnan nyo ha, si Rodrigo Duterte, si Tatay Digong, matanda na. Prone yan sa corona, sa mga virus dahil matanda na si Tatay Digong. Dapat sana si Tatay Digong nandun lang yan sa bahay sana. It's because presidente siya. Nasa labas. Binigay niya ang buhay niya para sa bansa natin. Kaya kayong mga Pilipino dyan na mga against kay Rodrigo Duterte, kayong mga relihista dyan na mga pisti, mga buwisit, mga giatay, mga dagkog bilat, mga dagkog bakba, na wala hinungdan, ha? Wala mga silbi, tumigil-tigil kayo ha, tumigil-tigil kayo. Magbigay kayo ng respeto sa Pangulo natin. Dahil kung hindi kayo nila-lockdown dyan, ha? At walang quarantine nangyari, ano na lang kaya nangyari sa bansa natin? Mga busy talaga itong mga relahista, itong mga akala mo mga matalino na pinaglaban nila. Ganon, parang ang mahal ng tuition fee, ang kinabukasan ng mga kabataan, sinisira ni ano sinisira? Yung paglabas-labas ninyo dyan at pagrali-rali ninyo dyan, na wala sa utos sa Pangulo, kayo mismo ang nagsisira sa mga kinabukasan ninyo, mga litsi kayo. Ha? Hindi si President Rodrigo Duterte ang sumisira sa mga kinabukasan ninyo, kayo mismo ang sumisira sa sarili ninyo.
Kaya wag nyo sisihin ang presidente natin, mga visit kayo. Ha? Ito lang. Sana no, makarating to sa visit ng mga rehistang mga estudyante diyang mga bobo, no? Parang akala kung mga matatalino. Parang kung matalino to, bobo to eh. Kung matalino to, hindi yan nagrally-rally dyan sa labas eh. Ano kinabukasan? Kaya nga, ginagawa yan ng presidente para sa kinabukasan ninyong lahat. Kaya, this is my last words. I am Filipino. We are Filipino. Sana, yung mga nag-hit kay President Rodrigo Duterte, mamatay kayong lahat. Sana mag-coronavirus kayo, matigas ang mga ulo ninyo. Ha? Ito lang. All bitches, President Rodrigo Duterte's haters, ha? All of you, magka-coronavirus na kayo. Sige, bye.